Opisyal nang inumpisahan ng Pilipinas ang panunungkulan nito bilang chair ng ASEAN Business Advisory Council kasunod ng ceremonial turnover na idinaos sa Malacanang. Bibigyang prioridad ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan, pagpapatibay ng mga regional supply chain at paglikha ng mas maraming oportunidad sa negosyo sa buong Timog Silangang Asya. Bakit tila naiinggit ang China, Vietnam at Thailand sa Pilipinas? Grabe ka, Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang ginawa mo? Muling pinabilib ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ASEAN leaders sa isinagawang high-level forum sa Makati City. Sa kanyang paglahok sa fireside chat na Tapping the Philippines Dynamic Growth Story sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, inilatag ng Pangulo ang malinaw na direksyon ng Pilipinas tungo sa mas matatag, mas modern at mas globally competitive na ekonomiya. Tinalakay dito ang lumalakas na economic growth ng Pilipinas, mas pinadaling investment policies, infrastructure expansion at strategic partnerships sa loob ng ASEAN. Sa harap ng mga senior policymakers, business leaders and media executives, ipinakita ng Pangulo ang plano kung paano magiging mas future-ready ang Pilipinas sa gitna ng global competition. Alam mo bang habang nakakagulo ang ekonomiya ng ibang bansa sa Asya dahil sa banta ng taripa mula sa Amerika, ang Pilipinas tila tahimik lang ngunit mukhang may ace o alas na tinatago. Pero bakit tila naiinggit ang ibang bansa tulad ng China, Vietnam at Thailand? Hindi ito basta haka-haka. Mayroon tayong solidong dahilan na siguradong mapapaisip ka. President Marcos say the Philippines will give priority to enhancing trade and investment. The president made this statement as the Philippines assumes the chairmanship of the ASEAN Business Advisory Council for 2026. Marcos also wants to strengthen regional supply chains and to create business opportunities across Southeast Asia. He says they will continue to provide platforms for dialogue and partnership by bringing together policymakers, business leaders, and investors, as well as innovators. Grabe ka, PBBM, ano ang ginawa mo? Hindi lingid sa ating kaalaman na malaki ang epekto ng US tariff hikes, lalo na sa mga bansang heavily reliant sa kanilang trade surplus sa Amerika. Pero dito nagkakaiba ang laro. Ang Pilipinas, ayon sa datos ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA, tayo ay may pinakamaliit na trade surplus sa buong China plus ASEAN 6 trading bloc na 4 billion US dollars lang noong 2023 kumpara sa Thailand na 43 billion US dollars at Vietnam na 109 billion US dollars, lalo na sa China na 300 billion US dollars. Simple lang ang ibig sabihin nito, mas maliit ang posibleng tama ng taripa sa atin. Alam niyo po ba, ito ang matindi ang pagtitiwala nito, Jen, ang pag-asa. Ang Department of Economy, Planning and Development, o kung tawagin ay DepDev, ang sekretary niyan, si Secretary Arsenio Balisacan. Yes, dating NEDA. Ang kanilang pagtaya, bagamat ang pasok ng taon parang hindi humaganda, pero para sa kanila, lalago po, mga babayan, ng ekonomiya. Ngayon 2026, alam mo kung gaano kataas ang ilalago? Magkano daw? 5 hanggang 6%. 2026 to hanggang 2028 na daw po ito. Pero bakit big deal ito? Dahil habang nagmamadaling mag-adjust ang China, Vietnam at Thailand para depensahan ang kanilang malalaking surplus, ang Pilipinas ay nakahanda na, tila isang eskrimador na alam ang tamang tiyempo. Ngunit hindi lang ito tungkol sa laki ng surplus, may mas malalim na dahilan kung bakit ang Pilipinas ay nakikita bilang isang dark horse sa regional economy. Ang sikreto, EMS-SMS sector. Ang EMS-SMS o Electronics and Semiconductor Manufacturing Services na sektor ang halos backbone ng export economy natin, lalo na sa US. Sa likod nito ay 482 companies na hosted ng PEZA. Karamihan pa ay American companies. Ang tanong, apektado ba tayo ng US tariff hikes? Posibleng oo, pero may twist. Sa likod ng tensyon, may nakikitang oportunidad ang Pilipinas. Maging cost-effective alternative para sa mga multinational corporations o MNCs na naghahanap ng mas mura pero kalidad na manufacturing site.
Industriya ng semiconductor sa Pilipinas, inaasang mas lalago pa ayon sa Pangulo. Pagbuo ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, maaari ring asahan. Kaya naman sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., puspusan ang pagpapalakas ng semiconductor industry na gumagawa ng mga modernong teknolohiya. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa Amcor Technology, inihayag ng kumpanya ang planong paglipat ng produksyon nito sa Pilipinas na ayon kay Pangulong Marcos, tiyak na magpapalago pa ng semiconductor industry ng bansa. Bakit tayo? At bakit hindi sila? Ang America First policy ng US ay maaaring naging hadlang sa ibang ASEAN economies. Pero sa kaso ng Pilipinas, nagbibigay ito ng unique advantage. Bakit? Dahil hindi tayo sobrang dependent sa surplus tulad ng iba at may flexibility tayong mag-adapt sa shifting global trade dynamics. Ngunit hindi lang yan ang dahilan kung bakit tila nag-aalab ang inggit ng China, Vietnam at Thailand sa ating bansa. Habang ang ibang bansa ay abala sa damage control, ang Pilipinas ay tahimik na nagtatanim ng mas matibay na pundasyon. Nakikinabang tayo sa shifting trade routes at mga MNSCs na dating nasa China, Vietnam at Mexico na ito ay nagsisimulang makita ang potensyal ng ating bansa. Paano ito posible? Simple lang. PEZA at ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nag-focus sa pagpapaganda ng mga economic zones, pagpapagaan ng investment processes at pag-aalaga sa EMS-SMS sector. At dahil dito, sa halip na magpanik, ang Pilipinas ay tila nagiging safe haven para sa mga negosyante. Ngayon, naiintindihan mo na ba kaibigan kung bakit tila naiinggit sila? Sa gitna ng lahat ng ito, ang Pilipinas ay nagpapakita ng kakaibang resilience na hindi mo inaasahan. Therefore, habang ang China, Vietnam at Thailand ay abala sa kanilang trade surplus problems, ang Pilipinas ay tila pa simpleng umaarangkada sa bagong ekonomiyang nagpabago. Kaya ang tanong, hanggang kailan nila kayang panuorin ang Pilipinas na unti-unting lumalamang? Siguradong maraming mata ang nakatingin ngayon sa Pilipinas, pero hindi dahil mahina tayo, kundi dahil may ginagawa tayong kakaiba na nagiging modelo ng ibang bansa. Kaya ikaw kaibigan, ano sa tingin mo? Napapanahon na bang angkinin ng Pilipinas ang spotlight sa Asia? Grabe talaga. Pangulong Bongbong Marcos, ano ang ginawa mo? Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan sa ating Pangulo at sa ating bansa. Mateo 5 verse 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Hindi rin pinagsisindihan ang isang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan, kundi sa talagang lalagyan nito at nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon din ang inyong liwanag. Dapat itong magliwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong amang nasa langit. Ang Pilipinas ay tila isang ilaw sa gitna ng hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kabila ng mga balakid at banta, nagpapakita ito ng kahusayan at kahandaang mag-adapt katulad ng binanggit sa Mateo 5 verse 14 to 16. Ang liwanag ng bansa ay hindi maitatago. Ang mga mabubuting hakbang at tamang pamamalakad ay patuloy na magbibigay liwanag sa ating mundo na nagpapakita ng pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa likod ng ating tagumpay. Hindi ito lamang para sa ating ikabubuti, kundi para maging patotoo sa iba na ang pagtitiwala sa Diyos at masipag na paggawa ay nagbubunga ng biyaya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa liwanag na ibinibigay mo sa aming bansa sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa pandaigdigang ekonomiya. Salamat po sa mga lider na iyong ginagamit upang mapanatili ang katatagan at kaunlaran ng aming bayan. Naway patuloy niyo po kaming gabayan upang ang aming mga gawain ay maging liwanag na nagbibigay inspirasyon sa iba. O aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin namin ang bawat isa na nakakanood at nakakarinig ng mensaheng ito. Naway makita nila ang iyong kamay sa aming tagumpay at matuto silang magtiwala sa iyong plano. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya at bigyan niyo po sila ng lakas ng loob upang maging ilaw din sa kanilang mga pamilya, komunidad at sa buong mundo. Itinataas po namin sa iyo ang aming bansa o aming Panginoong Diyos. Gawin niyo po kaming mga tunay na asin at ilaw ng sanlibutan
nagpapahayag ng iyong kalulatian sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa, o aming Panginoon Diyos. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.